Yan po ang ating aalamin ngayong gabi. Sino po ang magtuturo? Sino ang guro na dapat nating makilala sa ating panahon? At yan nga po ang ating liliwanagin kung sino yung may karapatang magturo sa atin nung kalooban ng Diyos sa langit. Baka kasi kung kani-kanino lang kalooban ng matutunan natin. Sabi ni Almeida, lumundag ng 3 lundag, lalayas ang demonyo. Kanino kalooban yun? Kalooban ba ng Diyos yun o kalooban ni Almeida Bisaya? Yung manghingi sa daan ng pera, may dalang supot sa bus, kanino kalooban yun? Kalooban ba ng Diyos yun? Yung bang pagkukurus ninyo, mga kapatid na Katoliko, na itanong nyo ng minsan man lamang na, sino kaya may utos nun? Utos kaya ng Diyos magkurus? Hindi ko lang aatake, tinatanong ko lang kayo. Have you ever wondered why you are doing these things? Bakit natin ginagawa yun? Nagkukurus tayo? Yun ba itinuro ng Diyos? Aral ba yun ng ating Panginoon na galing sa langit papunta sa lupa? Yun ang sabi ng dasal na dinadasal natin Sundin ang kalooban mo, thy will be done on earth as it is in heaven. Sundin ang kalooban mo sa lupa gaya ng sa langit. Yun ang ating pag-aralan. Yung kalooban ng Diyos, yung doktrina. Kasi yung doktrina po, Kastila yun Ang kahulugan ng doktrina, aral. Aral na tinutupad. Ayan. Sa Kapampangan, doktrina rin ang nakasulat Aral po yun sa Tagalog. Ang doktrina ng ating Panginoong Jesus. Yan ang pag-aaralan natin. Sino po ang magtuturo sa atin? Kailangan equal. Kayo man, papasok kayo ng mag-aaral kayong abugasya. Siyempre, aalamin mo kung yung teacher mo papasukan magtuturo sa kolehiyo talagang lisensyado. Kaya ang unang-unang may lookout doon yung may-ari ng eskwela. Titignan niya kung pasado yung kanyang i-hire na guro na talagang ito may karapatang magturo. Aalamin mo kung yung magtuturo sa iyo may karapatan, dahil baka walang karapatan yun kung saan kadalhin nun. Baka kung ano ituro sa iyo nun. Yan po ang ating aalamin ngayong gabi. Sino po ang magtuturo? Sino ang guro na dapat nating makilala sa ating panahon? Yan po. Umpisahan po natin itong ating pag-aaral ngayong gabi. Yung guro na dapat magturo ng tunay na doktrina ng ating Panginoong Hesus upang tayo'y makatiyak sa kaligtasan. Kailangan kasi natin ito Pagdating po kasi sa kaligtasan, maraming usaping dapat na malutas There are so many issues involved in the issue of salvation. Marami, iba-ibang mga relihiyon, iba-ibang iglesia, iba-ibang tagapagturo. Sa Muslim, si Muhammad. Sa Seventh-day Adventist, the authority that they acknowledge is Ellen G. White. Sa Iglesia ni Cristo, ang sugong si Manalo. Yan. Yun ang nagtuturo. Sa Katoliko, ang pangkalahatang nagtuturo raw ay ang Papa sa Roma. Sinasabi yan ng Aklat Katoliko, mga kababayan, na ang nagtuturo, nagpo-promulgate ng mga dogma, mga kung ano-anong mga turo ng Iglesia Katolika ay ang Papa sa Roma. At huwag kayong magagalit, hindi po pang-aatake ito. Ito po'y pagsasabi lang ng totoong nasa liksik namin sa relihiyon. That when it comes to faith, ang nagtuturo at walang mali ay ang Papa raw sa Roma. Pag nagsasalita raw ang Papa ex cathedra, ay ligtas siya sa pagkakamali. Yan ang paniniwalang Katoliko. Ito'y nandito sa isang aklat na kung tawagin po ay siya ang inyong pakinggan na aklat po ng Katoliko. Ang sabi ganito: ang Iglesia Katolika Romana ay iisa
sapagkat siya'y nagkakaisa sa banal na pananampalataya. Ang lahat ng kaanin niya'y umaalinsunod sa iisang tanging aral at katotohanan lamang. Nagkakaisa siya sa pamahala. Ang pinakapuno ng buong Santo Iglesia Katolika ay ang Santo Papa sa Roma. Yun. Yun daw ang pinakapuno nila, ang Santo Papa sa Roma. Therefore, the authority that they look upon to is the Pope in Rome. Kaya pagdating sa aral, kahit anong sabihin ng Papa, naniniwala na sila agad na yun ay totoo. Yun. Ganon din naman sa Iglesia ni Manalo. Ang puno na pinakikinggan ay si Ginoong Manalo. Sa iba't ibang mga iglesia, ganon din. Yan pagbabigay ko lang sa inyo ng premise, mga kababayan, para magkaroon kayo ng ideya sa kalakalan ng mga relihiyon dito sa lupa. Ngayon, maaaring itanong dito sa amin naman, sino naman kaya ang aming puno na nagtuturo sa amin? Yan nga po ang ating lulutasin ngayon. Ang guro, tagapagturo ng pananampalatayang Kristiyano para tayo ay tiyak na maligtas ayon sa Biblia. Kung tayo sasampalataya, ito ang ating ikaliligtas. Sino yan? Yan po ang ating aalamin. Ngayon, pagka po Biblia ang ating pag-uusapan, mga kapatid, dito marami kang mababasang guro Ewan ko kung tututol kayo, kung nakapagbasa na kayo ng Biblia, maraming mababasang mga guro sa Biblia. Isa dyan si Moises Si Moises ay guro, nagturo sa bansang Israel. Bukod kay Moises, meron pang iba't ibang mga naging guro sa Israel. Mga namuno sa Israel. Nagturo ng pananampalataya. Pero ang ating lulutasin itong ating panahon. Sino ngayon ang guro? Marami kasi ito Ang mga propeta ng Diyos nagturo rin sa Biblia, kung Biblia pag-uusapan. Hindi natin pinag-uusapan ngayon yung mga iba-ibang relihiyon muna. Sa Biblia muna tayo. Let us concentrate our studies on the facts that this being taught to us by the Scriptures. Sino ba yung guro na dapat nating kilalanin? Sa ating panahon, kasi may iba-iba pong panahon ng mga taong naglingkod sa Diyos Ang Biblia po'y nahahati sa maraming panahon. Panahon ng patriarka, panahon ng Israelita, panahong ni Juan Bautista, panahong Kristiyano ni Kristo at mga apostol, at panahon sa kabila pa ng mga Kristiyano o ng mga apostol at ng ating Panginoong Hesus. Ito nga yung ating panahon. Sa ating panahon, mula ng magkatawan tao si Juan Bautista o ang ating Panginoong Hesus, sino ang dapat nating kilalaning guro ng ating pananampalataya? Pakinggan nyo, ang sabi po ganito sa isang talata ng Mateo 17. At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, si Santiago at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo dumito. Kung ibig mo, gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Ang isa'y sa iyo, ang isa'y kay Moises, at ang isa'y kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad ay nangasubasob sila at lubhang nangatakot.
At lumapit si Jesus at sila'y tinapik at sinabi, magsibangon kayo at huwag kayong mangatakot. At sa paglingap ng kanilang mga mata ay wala silang nakitang sino man kundi si Jesus lamang. Ayon. Meron po isang pangyayari nung naririto pa ang ating Panginoong Jesus sa lupa, na siya po ay isinama niya si Santiago, si Pedro at si Juan. Ito pong tatlong ito ang mga pangunahin sa apostol. Tinatawag po ito sa unang iglesia na tatlong haligi. Meaning, these three men are pillars of the Christian faith. Sila'y otoridad ng unang iglesia nang naririto sa lupa si Kristo. Tatlong apostol na laging kasama ni Jesus. Dinala niyang bukod sila. Dapat niyong maintindihan, 12 ang apostol. Pero makikita nyo, sa maraming pangyayari, itong tatlong ito'y namumukod sa 12. Meaning, kumbaga sasamahan natin ngayon, merong mga kasama ako na lagi kong kasama. Pero hindi lahat ng kasama ko'y kasama ko lagi. Parang ganon, itong tatlong ito, si Santiago, si Pedro, saka si Juan, laging kasama ni Jesus ito. At sa maraming mga bukod na pagkakataon, sinama niya minsan sa isang mataas na bundok. Panik sila sa bundok. Tapos, nung nasa bundok na sila, napakita si Elias at saka si Moises. Kinakausap si Kristo, ang Panginoong Jesus. Tapos, nung makita ni Pedro na itong tatlo'y nag-uusap-usap, nag-volunteer si Pedro, Panginoon, kung ibig mo, gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Alam niyo ba ang kahulugan ng tabernakulo, mga kapatid? It is a temporary dwelling place. Isang pangsamantalang tirahan. Hindi ito bungalow, hindi ito mansyon, ito'y para lang kubo. Gagawa ka akong 3 tabernakulo rito. Sa tuwa ni Pedro, bibiro mo naman, daan-daan taon nang patay si Moises at saka si Elias, 1,000 taon na, makita niya, kausap ni Jesus. Panginoon, gagawa ko rito ng tabernakulo, 3. Isa'y sa'yo, isa'y kay Elias, isa'y kay Moises. Napansin niyo yon, mga kapatid? Siya hindi bali nang wala, silang 3, doon na lang sila sa tabi-tabi ron. Igagawa niya na lang ng tabernakulo kasi siguro mapapagod siyang masyado pag 6 ang tabernakulong gagawin niya. Isa kay Moises, isa kay Elias, at isa kay Kristo. Napapansin niyo intensyon ni Pedro, mga kapatid? Ang intensyon niya, magtagalti sila ron. Kaya gagawa ang tabernakulo. Kasi kung sandali lang sila ron sa ibabaw ng bundok, ba't naman kakailanganin pa ang tabernakulo? Ang intensyon ni Pedro, magtagal-tagal sila sa bundok at nagandahan siya sa nakita niyang pangyayari na nag-uusap 3 leader. Si Moises leader, si Elias leader, si Kristo'y leader ng pananampalataya ng mga taong naglingkod sa Diyos mula ng una. Kaya gagawa ako rito, Panginoon, 3 tabernakulo. Isa kay Moises, isa kay Elias, isa sa'yo. Hindi natapos ni Pedro yung sinasabi niya. Samantalang nagsasalita pa si Pedro, narito ang isang tinig na mula sa alapaa. Presumably yun ang tinig ng Ama. Na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Incidentally, iyon ang pamagat ng librong Katolikong sinabi ko sa inyo kanina. Siya ang inyong pakinggan. Ayan. Pero dito sa aklat na pinamagatang siya ang inyong pakinggan, ang itinuturong guro, ang Papa. Ayan. Yun ang irony of it. No? Ang sabi nung tinig na nandun sa alapaap, ito ang aking anak, siya ang inyong pakinggan. Nasubasob yung mga apostol sa kapangyarihan ng tinig ng Diyos. Nasubasob sila sa lupa. Ngayon, nangatakot sila. Tinapik ni Jesus. Magtindig kayo.
paglingap nila, wala nang natitira, isa na lang. Si Jesus lang. Ayan. Kasi baka kung andun pa si Elias at saka si Moises, mapagkamalian ng mga apostol na tatlo ang pakikinggan nila. Kaya pinalayas na nung ama si Moises, pinalayas na si Elias, itinira si Kristo. Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ayaw man ng Diyos. Ayaw ng Diyos na matupad yung sinabi ni Pedro, na gumawa ng 3 tabernakulo para sila'y magtagal doon ng kahit kaunting panahon. Baka maimpluwensyahan pa ni Elias at saka ni Moises ang pananampalatayang apostoliko. Isa lang ang dapat pakinggan at magturo sa mga Kristiyano, yung naiwan doon sa pangitain. Sino yon? Yon ang ating Panginoong Hesukristo. Inalis ng Diyos si Elias, inalis ng Diyos si Moises. Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Nakita nyo punto ron, mga kapatid? Kaya alam nyo, pagdating sa doktrina, sino pakikinggan nyo? Si Manalo, palpak yun. Si Kibuloy, lalong palpak yun. Si Bilarde, kapalpakan yun. Si Periol, matakaw ng pera yun. Lahat ng pera sa daan pinapakolekta nun sa mga alagad niya. Sino ang pakinggan natin? Si Soriano, palpak din yun. Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Isa lang ang pakikinggan. Ito ang sinisinta kong anak, na siyang kinalulugdan ko. Siya. Have you noticed that? That is a singular pronoun. Siya ang inyong pakinggan. Sino papakinggan natin? Siya. Si Kristo. Meron pa tayong ibang pakikinggan. Ang pakikinig mo sa iba, pagpapahamak mo sa iyong sariling kaluluwa. Si Kristo ang nararapat nating pakinggan. Siya ang guro na magtuturo sa atin ng tunay na pagkakilala sa Diyos sa panahong Kristiyano. Meron ba tayong katunayan ng bagay na ito? Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo 23, versikulo 8. Tatapwat kayo'y huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro. Yung Rabi po, mga kapatid, plural yon. Ang kahulugan nun sa bikang Ebreo, Rabbonai, ang kahulugan nun mga guro, yung Rabi. Plural yun ng salitang Rabbonai, na ang kahulugan ay guro. Huwag kayo ang wikang papatawag na na Rabi o mga guro. Masama yun, ayaw ni Jesus noon. Sabi niya sa mga apostol, isa lang ang inyong guro. Kayong lahat ang tawag magkakapatid. Kaya sa Kristyanismo, ang tawagan magkakapatid Hindi father. Diyan pa lang, palpak na ang Katoliko Ang tawag, father, bawal yan Pakinggan nyo 23:8-9 ulitin natin. Tatapwat kayo'y huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro. Ilan po ang guro? Ayan ang tawag nyo. Tuloy. At kayong lahat ay magkakapatid. Kaya sa Kristyanismo, ang tawagan kapatid Kapatid. Hindi sir. Hindi boss. Hindi among. Nung panahong Kastila rito sa atin, ang tawag sa pare, mano po, among. Tarantado. Anong among? Bakit? Yung among, amo yun Ay ano ka? Alipin. Lalabas ikaw mismo, napapaalipin ka, tatawagin mong among yung pari mo. Ito naman mga Katoliko ngayon sa ating panahon, huwag kayong magagalit. Ang tawag padre. Bakit mo naging padre? Anak mo yun. May pagka yung pare, naging anak niya yung pare, yung anak niya naging pare, ang tawag ng tatay. Ang tawag ng tatay doon sa anak padre. Binaliktad na. Hindi ba malaking kagaguhan yung ginagawa na yon? Ang tawag ng tatay dun sa anak niya, padre. At siya ngayon ang nagmamano po, padre. Ano? Saan mo nakuha yun? Sabi ng Biblia, liwa-liwanag, huwag kayong patawag ng guro. Iisa lang ang inyong guro. Kayong lahat magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa,
sapagkat iisa ang inyong Ama. Oh, sino yun? Sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Ayan. Yan ang talata, nagdudumilat. Ayan, basahin nyo sa inyong TV screen. Isa lang ang tatawagin yung Ama. Pagdating sa pananampalataya, sabi ng ibang mga pilosopong Katoliko, paano kain tatay mo? Hindi mo na ba pwedeng tawagin Ama? Di tawagin mo yung tatay mo sa bahay, ama ng laman mo yun eh. Pero pagdating sa relihiyon at pananampalatayan, sabi ni Kristo, huwag niyong tatawagin inyong Ama ang sino man tao sa lupa. Sino man tao. Huwag niyong tatawagin Ama. Pagdating sa pananampalataya, iisa lang ang tatawagin yung Ama. Sino yon? Siya na nasa langit dahil kayo magkakapatid. O, yan ang maliwanag na doktrina ni Kristo. Sa Katoliko, nilalabag ng pari yan. Nagpapatawag sila, Father. At yung puno, ang patawag, Papa. Yung Papa, Latin yun, ang kahulugan nun, Ama. Latin, Papa. Sa Griego, Patros. Sa Kastila, Padre. Sa Tagalog, Ama. Wag kayong patawag ng Ama. Ayaw ni Kristo patawag ng Ama mangangaral Tapos ang tawag sa pare, Padre, doon pa lang, mali na. Mga kababayang Katoliko, huwag kayong magagalit. Gusto nyo, iharap nyo sa akin yung pari nyo, lalabanan kong diskusyon. Illegal sa Biblia yung patawag niya sa kanyang sarili. Meron ako nakausap na padre sa Pampanga Pare, hindi naman kami nagpapatawag ng Ama. Brother, sila lang ang tumatawag sa amin. Sabi ko, kung sintidor ka, ba't ayaw mong pagbawalan yung tumatawag sa'yo? Mali Lumulusot pa, hindi raw siya nagpapatawag. Hindi nagpapatawag. Ang tawag pa nga sa inyo Most Reverend Father Di ba? Most Reverend pa. Katakot-takot na kapusungan niyang ginagawa ng mga mangangaral Katoliko. Biro mo, Most Reverend, alam mo ba kahulugan ng Most Reverend? Pinaka. Yung most pinaka. Kumbaga, yun ang pinaka-superlative degree ng adjective at saka adverb ang ginamit sa mga pare. Most Reverend Father. Yun nga sa Papa sa Roma, ang tawag dun Most Holy Father Pinakabanal na Ama. Di wala nang natirang karangalan dun sa nasa langit. Kinamkam niya na lahat. Siya na pala pinakabanal na Ama. Ano natira dun sa Ama sa langit? May natira pa? Wala na. Kinamkam na nung Papa yung pinakabanal daw siyang Ama Most Holy Father sino mga galit na Katoliko sa amin? Pagtanggol ng pari nyo. Huwag kayong magalit at sabihin nyo sa pari nyo na ipagtanggol niya yung aral nila. Sabihin mo, tawagin mo yung tao Most Holy Father. Bawal ng Biblia Huwag niyong tawaging Ama sino man tao sa lupa. Iisa lang ang tatawagin yung Ama. Kayo magkakapatid. Huwag kayong patatawag ng Rabi. Iisa lang ang inyong guro. Ilan ang guro? Isa. Tanong, sino yung iisang guro? Basa. Pakinggan nyo sa Judas 4. Ganito nakasulat. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Sino po iisang guro ng pananampalatayang Kristiyano? Iisang guro, hindi naman maraming paligoy-ligoy ang salita ni San Judas Iisang guro at Panginoon na si Jesucristo. Kaya po hindi kahit sino ang guro Ang guro si Jesucristo. Wala pong ibang guro. Kaya sino magtuturo sa atin nung doktrina Kristiyana? Sino? Si Kristo. Yun din ang sinabi nung nasa langit. Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Inalis si Moises, inalis si Elias. Kasi pagka kay Moises ka patuturo ngayon, magkakaiba-iba turo. Ito yung ginawa ng born again. Kumuha ng kapiraso kay Kristo, kumuha kay Moises. Ano kinuha kay Moises? Yung mga ikapo. Ikapo, kay Moises kinuha yon. Hindi batas ni Kristo ikapo
ba't sila bumabalik kay Moises? Kasi malakas pagkakitaan yung ikapo eh. Pag kumita ka 1,000,000, 100,000 sa pastor. Pag kumita ka 10,000,000, 1,000,000 sa pastor. Biro mo, wala siyang kapagod-pagod. Nagbasa lang siya ng Biblia, may 1,000,000 na siya. Paano yung may-ari ng San Miguel? Kung kumita bilyon-bilyon. Pag kumita ng 1,000,000,000, ang pastor niya ikapo, ibig sabihin, 100,000,000 ang para sa pastor. Kumita yung San Miguel nung isang taon ng 5,000,000,000. 500,000,000 yun sa pastor. Laking pera nun. Kaya kumukuha sila ng turo kay Moises. Samantalang sa panahong Kristiyano, iisa lang ang guro na dapat nating kilalanin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Biblia, iisa ang inyong guro sa makatwid bagay, si Kristo. Yan lang ang guro sa ating panahon. At yan ang final. Yan ang kahuli-hulihang guro na pakikinggan natin sa panahong ito hanggang sa dumating na ang wakas. Pakinggan nyo sa Hebreo 1:1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak. Ayon. Sa mga huling araw na ito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang anak. In these last days, nung unang panahon nagsalita ang Diyos sa magitan ng anghel, mga propeta, iba't ibang panahon, iba't ibang paraan. Pero sa huling araw na mga huling araw na ito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya ngayong panahon natin, ang anak ang pakikinggan natin eh. Pagka hindi tayo sa anak nakinig, magkakamali tayo eh. Maraming pwedeng pakinggan. Yung iba sa Biblia nga nagbabatay pa eh. Yung mga Pentateuch believer sa ating panahon, yung mga Jews na sinasabi nila sila raw ay Jews, ayaw maniwala kay Kristo eh. Ang pinapakinggan lang nila si Moises eh. Hanggang ngayon, si Moises pa rin. Kaya nga sa mga ibang reliyon, bawal pa rin ngayon ang baboy eh. Kasi batas ni Moises yun eh. Bawal kumain ng baboy. Bawal kumain ng ema o talangka, alimango, alimasag, tulya, alamang. Bawal yan. Panahon kasi ni Moises, bawal yan eh. Kaya hanggang ngayon, bawal pa rin sa kanila. Yung mga Jews dun sa Israel, hindi pa rin kumakain ng baboy. Sa Muslim, hindi kumakain ng baboy. Kasi, ang pinakikinggan nila, yung sinabi nung panahon ni Propeta Moises. Samantalang, kung tayo'y nag-aaral talaga ng Biblia, meron panahon ng paglilingkod ng tao sa Diyos. At ang batas at tagapagturo, hindi magkakapareho sa lahat ng panahon. Iba yung panahong mosaiko, o panahon ni Moises, iba yung panahon patriarka o panahon ni Abraham, iba yung panahon ng Kristyanismo o panahon ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Iba po yan. At tayo'y nasasakop ng panahong Kristiyano. Sa panahong ito, ang pakikinggan natin hindi si Abraham, hindi rin si Moises, at hindi rin ang kung sino-sino pa. Si Kristo ang ating pakikinggan. Siya ang guro na magtuturo sa atin ng tunay na pananampalataya. Kaya halimbawa, gusto mong matuto ng pananampalataya, sino sasangguniin mo? Si Kristo. Si Kristo. Ngayon, meron akong gustong lutasing bagay tungkol dyan, mga kapatid. Bakit brother, bumabasa ka sa matandang tipan? Kung si Kristo lang ang dapat pakinggan, ba't bumabasa ka sa matandang tipan? Kasi may salita si Kristo dun sa matandang tipan eh. Alam nyo ba, akala nyo ba si Kristo sa bagong tipan lang nagsalita? Sa matandang tipan may salita si Kristo eh. Kaya bumabasa rin ako sa matandang tipan. Pero hindi batas ni Moises ang binabasa ko. Hindi turo ni Moises. Ate nyo? Kaya maraming mapapahamak, ayaw sa nakasulat eh. Mas gusto pa yung hindi nakasulat. Sabi ng Diyos, huwag mong sasaktan ng iyong katawan. Huwag mong susugatan ng katawan mo. Yun ang nakasulat. Alam nyo, ginawa ng Katoliko?
Sinugatan yung katawan niya, nagpinitensya, nagpapako pa sa krus. Oh, nakasulat ba yon na ikaw ay mag-Kristo-Kristuhan din? Is there anything written in the scriptures na inutusan ka kababae mong tao ay magpapako ka sa krus? Oh, diyan sa Kapalangan may nagpapapako sa krus. Doon sa Kalumpit, babaeng tao, Krista. Meron man nakasulat magpapako ka sa krus? Kung talagang utos ni Kristo susundin mo, ang susundin mo ay nakasulat, di ka naman maliligaw. Kumbaga sa nota, mula intro hanggang katapusan ng awit, may nota nakasulat. Lan, 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 lan. Ayun. Lan, 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 lan. Oh. Yun yun ang nota nun Lan, 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 lan. Lan, 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 lan. Laran, laran, lan, lan. Oh. Mawawala pa ba yun? Nakanota na yun, ano? Kahit mamatay pa yung gumawa nun, ganun pa rin yun. Oh, how we dance on the night we were wed. Laran, lararan, lararan, lararan. Ayon. Hindi na mawawala yun. That will stay forever. As long as the records of that song is being kept, that song, the melody, will stay forever. Ayan. Ganon ang batas ni Kristo. Para wag mawala, dahil ang tao'y nakakalimot, ang tao'y namamatay, sinigurado ni Jesus na ang mga tao sa ating panahon makatanggap ng turo na galing sa Ama sa langit, dinala niya sa lupa, itinuro sa mga apostol, ipinasulat sa mga talata ng Biblia. Kaya lahat ng iglesyang hindi kumikilala sa Biblia, mga tanga, mga mga palamara, walang galang sa Diyos at kay Kristo. Nandito kasi lahat pinasulat dito Kaya ano man ang gusto mong alamin, Panginoon, magdadamit ako magbibihis ako. Paano ba ang bihis na dapat ibihis ko? Ibig ba naman ikaw sabihin pati damit, sasabihin pa ng Diyos? Natural. Kung talagang lingkod ka ng Diyos, pati damit mo, tanong mo sa Diyos kung anong susuot mo. Pwede ba Diyos, ilabas ko yung kalahati ng aking dede? Maganda yun dahil ang lalaki nagtitinginan Pwede ba yun Diyos? Tanong mo, andun sagot. Iinom ako Diyos Ang iinumin ko, soft drinks. Talaga, ako pagkagising ko, iinom na akong beer Yung nakapad na ng katawan ko yung pagkagising, almusal ko beer dami ang konti, soft drinks naman. Mamayang gabi, tanduay naman. Pwede ba yon Diyos? Tanong mo, andito yun. Andito, walang kulang. Kaya lang akala mo kulang, yung natatanong mo, tanga. Pero kung gusto mo ng kumpletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Nakasulat kasi. Di kayong mag-asawa magsasama, nagligawan kayo. O kung gusto mo, mas maaga pa ron, manliligaw ka pa lang, magtanong ka sa Diyos, Diyos, sino mo ba liligawan ko? Ako gusto ko nang magkaroon ng pamilya at hindi na ako makatiis na mag-isa sino ba liligawan ko? Andyan si Lorna, si Pe, at saka sino pa isa anak mo?
Si Aida. Oh. Sino ba doon sa tatlo pipiliin ko? Tanong mo sa Diyos, andito. Halimbawa, si P, madaldal. Putak ng putak mula umaga hanggang gabi. Sabihin sa'yo ng Diyos, si Aida yung madaldal, ano? Si Lorna naman, masyado naman silosa yun. Natingin lang ako sa iba, nagagalit na, nangungurot. Si Lloyda ba yung silosa? Si P. Si P naman po ang daling magalit. Parating galit. Alam mo, sagot ng Diyos? Sagot ng Diyos, maghanap ka ng iba, wala sa tatlo. Meron dito yun. Mari, tumatawa kayo. Maririnig nyo yan sa darating na mga gabi ng ating pag-aaral. Ano man ang gusto mo na itanong, na aral ni Kristo, gusto mong matutunan, kay Kristo mismo. Sabi nga ng kawikaan, direct from the horse's mouth. Mulang sa bibig mismo ni Jesus, maririnig nyo sa pamamagitan ng nakasulat. Kaya sinasabing mismong galing kay Jesus, nakasulat Wala naman labis, wala naman kulang Hindi ko naman pwedeng bantuan yun. Yun ang maririnig mo. Yun nakasulat. Ganon ang pag-aaral ng kaligtasan. Para makatiyak ka. Limbawa, may sinabi ko, mga kapatid, abulo yan. Pera ito, pera. Alam nyo naman yung pera sa iba, mahalagang masyado yan Pagdating sa pera, nagdidimandahan niyang magkakapatid at magkakamag-anak Pagdating sa pera, pumapatay ng kapwa-taon-tao bakit pagdating sa pastor hindi ka man nagtatanong, bigay ka ng bigay ng pera? Tanong mo muna sa Diyos, Diyos, ito bang pastor ko humihingi ng pera sa akin, bibigyan ko ba? Tanong mo, sasagutin niya. Sige, bigyan mo. O kaya sabihin ng Diyos, huwag mong bigyan, tarantado yan. Niloloko ka lang yan. Nandito naman ang sagot Kung sino bibigyan mo Kung sino hindi mo dapat bigyan, nandito rin O alin pa ngayon ang maiisip nyong aral na wala sa Biblia? Subukan nyo. Mag-isip na kayo ngayon ng aral na wala sa Biblia. Tutol ako. Lahat ng aral na ikabubuti ng tao. Mula sa isang ama, sa isang ina, sa isang binata, sa isang dalaga, sa isang bata, sa isang mangaral, sa isang biyuda, sa isang biyudo. May aral ang Biblia. Wala akong makitang kulang Sobra pa nga yata Alam niyo kung ba't sobra? Yung iba ayaw na sundin yung ibang tinuturo ko Masyado naman ikaw, Brother Eli, dahil naman ikang bawal. Ano magagawa ko? Yun ang sabi ni Kristo. Alisin mo bawal, walang totoo. Kaya lang may totoo dahil may bawal Di ba? Mag-isip ka. Sa mundo maraming bawal. Kaya ka mabubuhay ng mahaba. Maraming bawal walang bawal ba? Sa akin ikaw, walang bawal. Basta kahit ano gusto kong kainin, kain. Sige, umain ka ng baboy araw-araw. Lamunin mo yung taba. Ang sarap nun. Magsigang ka, yung taba, gagalgalya, gagato. Laklakan mo aldoldo may pabanwa mo, matena ka. Muga lang. Kabiyasang bawal mo yung sarili mo. Sige, mangasyas ka, Ken. Lungay ka man makubit, makangiwi ka. Bakit? Kalalaklak babi. Kasi may buring babawal Sabi na ng doktor, mas marok kayo ng taba ng babi, pinlalaklakan mo. Bata ka pa, masakit na ka kay puso. Anak ka pa. Ganyan lang naman yan Sa mundo, kailangan may bawal talaga. Pag walang bawal, matatay ka. Doon sa harap ng bahay, doon ka na lang tumae. Matatay na ako bawal ka Doon sa CR pwede. Pero dito sa harap ng bahay, bawal tumae rito. Kung sabihin walang bawal, sige, tumae ka na dyan. Tatay ka Saan ka inabutan ng pag-ihi? Sa bus? Umihi ka sa bus. Di ba? Walang bawal ang gusto mo Ang Katoliko ganun Gusto walang bawal. Mag-isip kayo kung ano ang bawal. Lahat ng gusto mo, pwede mong gawin. Kaya hindi ka tayo sanay sa bawal Pag nakarinig kayo ng bawal, akala mo hindi totoo. Pero yung pala, yung bawal, yun ang sa Diyos. May bawal ang Diyos Mag-isip ka lang, may bawal. Di ba gusto mo babae? Lalaki ka, di ba gusto mo babae? Tanong, lahat ba ng babae pwede? Bawal. Pagka lahat ng babae pwede, magkakalat ka ng lahi. Di ba? Bawal yon. Away ang mangyayari ron.
Malay mo, gusto mo rin yung kumari mo, ando si kumpadre. Aba, away kayo, tatagain ka ni kumpadre, tarantado ka, asawa ko yan tamo? Kaya may bawal yung iba ayaw. Ganun ang Biblia kasi may bawal. Pag-aaralan natin yung bawal. Pag-aaralan din natin yung hindi bawal. Pag-aaralan din natin yung gusto mo na pwede. Yan ang doktrina ni Kristo. Bawal, hindi pwede. Hindi bawal, pwede. Gusto mo lang, hindi naman bawal, hindi naman pwede namang hindi pwede. Magpag-aaralan din natin yun. Gano'n. Halimbawa, gusto mo mag-asawa, pwede. Ayaw mo mag-asawa. Bawal ba yung ayaw mo mag-asawa? Hindi. Gusto mo maging binatang matanda, pwede yun. Pag-aaralan natin, pwede ba yun? Na binata na lang ng matanda, pwede yun. Tignan natin sa Biblia. Walang kulang yan Naisip ko nga mga kapatid, sa tanda ko nang nag-aaral ng relihiyon, na mag-aaral ako ng relihiyon, 17 anyos ako. Ako po ngayon 54 na. Liebo 5 na, malapit nang magliebo 6. Kata nyo? Gano'n nakatanda ako nag-aaral ng relihiyon? 17 minus 54, 37 years na po akong nag-aaral ng relihiyon. Wala pa akong kabutihang masabi na hindi nakasulat sa Biblia. Basta't lahat ng kabutihan na magagawa ng ama, ina, anak, dalaga, binata, ministro at hindi, nakasulat sa Biblia. Yan ang sinabi ng garansya ng kasulatan. Matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nakasulat. Kaya si Kristo ang guro, huwag niyong kakalimutan, siya ang iisang guro. Ang turo niya, itinuro sa mga apostol. Ang mga apostol, isinulat. Doon sa nakasulat, walang kulang, walang labis, yun ang dapat nating matutunan. Tanong, paano natin matututunan yung nakasulat? Paano? Paano makakarating sa ating panahon yung itinuro ni Kristo sa mga apostol? Isinulat. Sino magtuturo sa atin nung nakasulat? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Apokalipsis, ganito na mababasa. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ayon, sa malapit na pagwawakas ng mundo, sa panahong malapit na, ang sabi ng Biblia, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dun sa hula sapagkat ang panahoy malapit na. Alam nyo pala, ang paraan ng Diyos, kailangan may magbabasa. May bumabasa. At yung bumabasa, pinakikinggan naman ng mga tao. At pagkatapos na basahin pakinggan, tutuparin naman. Mapalad, sabi ng Biblia. Blessed is he who reads aloud the words of the prophecy, and they that hear it and execute the judgment thereof. Yan paraan ng Biblia. Mapalad ang bumabasa, ang nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya itong ating panahong ito, ang pag-asa po natin, bumasa, makinig at tumupad. Yan, tandaan nyo, 3 yan. Mapalad ang bumabasa, ang nakikinig at ang tumutupad. Kaya po, para tayo maligtas, matuto ng aral ni Kristo at ng doktrina Kristiyana, kailangan may babasa. Hanggang ngayon, nakakapangaral si Kristo. Pagka may bumabasa, hanggang ngayon, nakakapangaral ang mga apostol. Ang totoo naman, talagang sa pamamagitan ng pagbabasa dun sa nakasulat, nakakarating ang mga apostol sa apalit Pakinggan nyo sa 2 Tesalonica 2. Talatang 15. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Paano? Maging sa
pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Nakakapagturo pala sa pamamagitan ng salita ang mga apostol. Nung buhay sila. Ngayon patay na sila. Makakapagturo pa ba sila? Pwede pa rin. Sabi niya, panghawakan ninyo ang mga bagay na sa inyo itinuro sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kita nyo? Kaya hanggang ngayon, nakarating sa atin ang sulat ni San Pablo sa mga Korinto. Ang sulat niya sa mga taga-Tesalonica. Ang sulat niya sa mga taga-Galacia. Ang sulat sa mga taga-Epeso. Ang tatanungin nyo, paano tayo, Brother Eli, taga-Pilipinas tayo? Paano yun? Sulat pala sa Korinto yan. Sulat pala sa Galacia yan, sa Epeso, sa Pergamo. Paano yun? Pareho lang po yan. Ang tao sa Korinto, pareho lang natin. May bading sa Korinto, may bading din dito sa atin. Pareho lang. May tomboy sa Korinto, may tomboy din sa panahon natin. May nangangalon niya sa Korinto, may nangangalon niya rin sa atin. May magnanakaw noon, may magnanakaw. Pareho lang naman yung tao ngayon sa kanoon Kaya yung aral na ating tutuparin, pareho rin. Sapagkat ito talaga ang aral ni Kristo. Mula ng unang panahong Kristiyano hanggang sa magwakas ang mundo, ito ang aral na dapat masunod. Ang katunayan, pakinggan nyo mga kapatid, yung sulat ni Pablo sa mga iba-ibang iglesia nung una, aplikable yun sa ating panahon. Sa isang talata ng Kolosas, ganito ang ating mababasa. Pakinggan nyo. 4:16. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Kita nyo, sabi sa mga taga-Kolosas, pagkabasa nitong sulat na ito sa inyo, ipabasa nyo sa Laodicea. At yun naman sulat na galing sa Laodicea, basahin naman nyo sa inyo. Ibig sabihin, yung para sa Laodicea, para din yun sa Kolosas. At yung para sa Kolosas, pwede rin yun sa Laodicea. Kaya, kung pwede sa Laodicea, pwede rin sa Apalit, Pampanga. Amen? Amen. Kaya kahit saan ka makarating, yung pa rin yun. Hindi na kailangan magduda tayo ron. Ang sabi sa Korinto, ito sa Epeso, sabi, yung nagnanakaw, wag nang magnakaw pa. 4:28 ng Epeso. Pakita mo sa screen. Ang nagnanakaw, wag nang magnakaw pa. Applied ba yan sa Apalit? Applied. Marami magnanakaw sa Apalit Nung araw nandun kami sa Kabilaron sa subdivision sa Bagong Pag-asa, na ngayon wala nang kapag-apag-asa at lagi na lang lubog. Doon, ninakaw yung welding machine ko, ninakaw yung isang makina naming 5-thread, ninakaw yung isang VHS, maraming nanakaw sa akin doon. At minsan nga, harapan pa kung magnakaw yung mga kapitbahay ko ron may kapitbahay ako yung malaking lalaki ron na, matabang-mataba. May kaharap ako yung akin sigarilyas, nagtanim ako ng sigarilyas. Ang lalaki ng bunga, habang ganon. May kaharap ako kinukuha Akala mo siya nagtanim O hindi ba yun panunulisan? Kaya sabi ni Pablo sa Epeso, yung nagnanakaw, wag nang magnakaw pa. Anong gagawin ng magnanakaw? Tuloy. Bagkus magpagal. Magtrabaho. At na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay. Kita nyo? Pwede ba yun sa Apalit, mga kapatid? Na yung nagnanakaw pigilan sa pagnanakaw at pagtrabahuhin? Para gumawa yung kanyang kamay ng mabuting bagay. Huwag kang magnakaw, masama yun. Ang gawin mo, mabuti. Upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Kaya pag-aaralan natin ang doktrina ni Kristo sa mga magnanakaw. Kita nyo? Hindi ngayon. Sa darating pang mga gabi yun. Binibigyan ko lang kayo ng ideya kung ano ang pag-aaralan natin dito. May doktrina sa magnanakaw, may doktrina sa tamad. May doktrina sa madaldal. May doktrina sa masyadong mahilig sa babae. May doktrina sa mahilig sa lalaki. May doktrina sa mga barumbadong anak.
May doktrina sa mga asawang nambubugbog ng asawa. Merong mga doktrina para sa mga away ng mag-asawa. Araw-araw away. Nagbabatuhan ng kawali, sandok, siyense, kaldero. Ayan, may doktrina para sa inyo si Kristo. Walang kulang kahit isa. Gusto nyong matutunan, direkto, galing kay Kristo, itinuro sa mga apostol. At ang mga apostol isinulat naman, babasahin lang ni kapatid na Soriano. Matututunan nyo ang doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Sana po, itiyagain ninyo mga kababayan, magtiyaga po kayo. Merong tayong natutunan ngayong gabi na isang mahalagang bagay ng kaligtasan. Wala tayong ibang guro na papakinggan, si Kristo lang. Si Kristo ang nagturo, itinuro sa mga apostol bago siya pumanik sa langit. Isinulat naman ng mga apostol bago sila mamatay. Ang sulat na ay kinasiyahan ng Espiritu Santo na karating sa ating panahon. At sa ating panahon, ang pag-asa nating maligtas ay basahin ang sulat ng mga apostol. At sa pagbasa, sundin ito at tuparin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dito tayo magbatay ng anumang gagawin natin sa relihiyon. Mag-aabuloy ka, gagastos ka, mananalangin ka, ikaw ay magpipinitensya kung meron man, ikaw ay kung ano man ang gagawin mo sa relihiyon. Dapat tingnan natin sa nakasulat sapagkat ito ang aral ni Kristo. Ipinasulat para wag mawala, para wag makalimutan, nakasulat. At pag ito ang ating pinag-aralan mga kababayan, darating ang panahon. Mula sa sulat na ito, malilipat ang sulat na ito, mga kapatid. Yung nasa pahina ng Biblia, malilipat po ito sa pahina ng inyong mga puso. Pakinggan nyo sa Hebreo, ganito ating mababasa. 8 at 10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Mawawala pa ba mga kapatid? Hindi na. Mula sa Diyos, binigay kay Kristo. Iniwan sa mga apostol, isinulat ng mga apostol sa Biblia, babasahin natin, tatandaan nyo. Pag tinandaan nyo, masusulat sa inyong puso. Itong nasa Biblia mismo, matatransfer sa puso nyo saka sa isip nyo. Pwede ba yon mga kapatid? Pwede. Nangyari na po sa akin, kaya nasasabi ko sa inyo. Itong Bibliang ito, kahit po ito'y mawala pa, yung utos na nabasa ko't natandaan ko, nakasulat na po sa aking kaisipan at sa aking puso, yung itinatawid ko sa inyo ngayong gabi. At yung mangyayari rin po sa inyo. Mangyayari rin sa inyo yon. Sikhayin nyo lang, maging matiyaga lang kayo, magpuyat kayo ng 1 oras o 2 oras gabi-gabi. At sa tulong at awa ng Diyos, yung kautusan na yon, na nanggaling sa langit, dinala ni Kristo sa lupa, itinuro sa mga apostol, isinulat sa Biblia, malalagay sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pakikinig.